Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 21, 2023. Yung minomonitor nga po natin ngayon na low pressure area dito sa eastern section ng Visayas, ayon po yan sa European Center, na posible nga po na magdulot ng pagulan sa may parte ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol Region. At ito naman po sa ngayon, mababa nga po ang tsansa na maging isang bagyo dahil posible nga po as low pressure area, aangat pa nga po yan sa may parte ng Bicol Region at posible pong malusaw. At ayon naman sa advanced weather forecast by next week, posible pa rin na magkakaroon tayo ng low pressure area or sama ng panahon dito sa western section ng ating bansa at merong low pressure area na tatawid dito sa may parte ng extreme northern Luzon at meron po yung magiging kasunod muli na panibagong low pressure area. At ito nga po, may mga tsansa na maging isang tropical depression or may hinang bagyo at posibleng mag-downgrade nga rin po agad dahil may mga posibilidad na bubugso nga po yung ating amihan o yung tail end ng cold front na posibleng magpahina nga agad dito sa mga nasabing posibleng sama ng panahon. Asahan po natin na magkakaroon nga po tayo ng mga pagulan dito nga po sa may parte ng Bakaykay, San Pascual, Claveria, Surigao City, sa may Bulan, Masbate City, asahan po natin magkakaroon dyan ng mga pagulan. Isolated rain shower naman sa may parte ng Caramoran, dito naman sa Birac, si Roma, sa may Pili at San Francisco. At may mga posibleng malalakas na pagulan nga po tayong aasahan dito sa may parte ng Katarman, sa Gamay, Dolores, Calbayog, Catbalogan, sa may Dulong, sa may parte ng Nabal, sa may Bilyaba, sa Ormoc, Baybay, magkakaroon din po ng mga posibleng pagulan. Dito po sa may parte ng Kawayan, sa may Balud, sa Carles, dito po sa may Bugo, sa may Sagay, Bacolod, Danau, Cebu City, sa may Hinigaran, Kabangkalan, dito sa Dalaguete, sa Carmen, sa Ubay, Mabinay, sa Tanhay, dito po sa Dumaguete, Maasim, at sa Hinungan, magkakaroon din nga po ng mga pag-ulan. Dito naman sa may parte ng Surigao, San Jose, sa Claver, Kantilan, Tandag, ay magkakaroon din nga po ng mga posibleng mahina at katamtamang pag-ulan. Asahan naman natin yung mga isolated rain shower, mararanasan nga po yan sa may Zamboanga City, dito nga po sa Malita, Don Marcelino, Jose Abad Santos, dito sa Governor Generoso, magkakaroon nga rin po ng mga posibleng mahina at katamtamang pagulan, pati dito nga po sa may parte ng Caraga. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon po sa advanced weather forecast ng European Center, bukas nga po September 22, mapapansin nga po natin yung low pressure area, akit po yan hanggang sa may parte ng Central Luzon. At magdudulot po yan ng pagulan sa may eastern section ng bansa. At magkakaroon na nga rin po ng possible low pressure area sa West Philippine Sea. Pagdating naman ng September 23, ito nga po yung low pressure area, dito nga po ay posibleng malusaw na po siya at patuloy pa rin magdadala ng mga pagulan itong mga kaulapan. Pagdating naman po ng September 24, lusaw na nga po yung low pressure area at ito nga po yung low pressure area sa western section ng ating bansa na magdudulot din po ng mga posibleng pagulan. Kadalasan nga po mas mararanasan natin yung mga pagulan pagdating nga po ng hapon at ng gabi. At meron nga pong low pressure area na buo muli sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. By September 25, ito nga po ay aangat patungo nga po dito sa may eastern section ng extreme northern Luzon at patuloy pa rin nga po magkakaroon ng mga pagulan dito nga sa gitnang bahagi ng bansa. By September 26, asahan po natin na papasok yan ang Philippine Area of Responsibility at patuloy pa rin po makakaranas ng mga pagulan ang gitnang bahagi ng ating bansa. By September 27, yung low pressure area nga po ay muling babalik, no?
dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea, at ito naman po ay magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung low pressure area naman ay dito nga po yung tutungo sa may parte ng Taiwan. By September 28, meron muli tayong mabubuo na possible low pressure area dito nga po sa ating labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At eto nga pong low pressure area na nasa western section ng ating bansa, medyo mataas pa rin po ang tsansa niyan na maging isang tropical depression or mahinang bagyo, at madali lang din siya magda-downgrade into low pressure area. Magdudulot po yan ng mga pagulan sa western section ng ating bansa. By September 29, asahan natin yung low pressure area na lamang na nandito nga sa western section ng ating bansa ay patuloy pa rin po yan magpapaulan, at ito na nga po yung panibagong low pressure area na nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. By September 30, patuloy pa rin nga po makakaranas tayo ng mga pagulan. Ito nga po yung pagbugso ng amihan, at ito po yung tail end ng cold front na magdudulot din po yan ng pagulan sa ating bansa. Ito nga po yung isa sa magiging main factor kung bakit nga magkakaroon ng posibleng bagyo, at ito po hindi lalakas dahil dito sa tuyong hangin o yung malamig na hangin na babangga dito sa mga low pressure area na posibleng magpahina dito nga po sa mga sama ng panahon. Pero ito po ay magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa ating bansa. Posibleng malalakas na pag-ulan, aasahan natin yan sa katapusan ng September. Inulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya inulit ko po, manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng senaryo nitong nakikita nating mga sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.